Agad na bumuhos ang katahimikan sa loob ng villa ni Rafael. Isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa walang tigil na dagundong ng bagyo sa labas. Ang marangyang sala, na karaniwang isang testamento sa kaayusan at modernong disenyo, ay biglang naging isang kanlungan na may halong panganib. Ang tubig mula sa basang damit ng dalawang bata ay gumawa ng maliliit na lawa sa mamahaling sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang amoy ng basa at malamig na lupa ay humalo sa malinis at bahagyang artipisyal na halimuyak ng kanyang air freshener. Isinara ni Rafael ang mabigat na pinto. Ang tunog ng paglock nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Humarap siya sa dalawang bata. Si Leah, ang mas bata, ay nanginginig pa rin sa isang sulok ng malaking leather na sofa, nakabalot sa isang cashmere throw na nagkakahalaga ng higit pa sa kayang kitain ng isang pamilya sa kanilang baryo sa loob ng isang taon. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Si Maya naman, ang ate, ay nakatayo sa tabi nito na parang isang bantay. Ang kanyang mga mata ay mailap at patuloy na gumagala. Sinusuri ang bawat sulok ng malawak na silid, ang bawat salaming pader na nagpapakita lamang ng sarili nilang refleksyon laban sa nagngangalit na kadiliman sa labas. "Maghanap ako ng gamot at tuyong damit," sabi ni Rafael. Sinisikap na gawing normal at may awtoridad ang kanyang boses. Ito ang kanyang mundo. Siya ang may kontrol dito. Pumunta siya sa kanyang malinis na kusina. Binuksan ang mga cabinet na walang hawakan sa isang pindot lang. Nahanap niya ang first aid kit, kumuha ng paracetamol para sa lagnat ni Leah at isang baso ng tubig. Pagkatapos, umakyat siya sa hagdanan patungo sa guest room kung saan nakatago ang mga damit na naiwan ng kanyang dating asawa. Mga damit na hindi na niya kailanman binalikan. Kumuha siya ng isang malaking t-shirt at isang pares ng jogging pants. Para sa isang sandali, habang hawak ang mga damit, naalala niya ang isang mundong mas simple, isang mundong walang mga batang basang-basa at mga aninong gutom. Iwinaksin niya ang alaala at bumaba. Inabot niya ang mga gamit kay Maya. "Painumin mo siya nito at magbihis kayo. May banyo doon." Itinuro niya ang isang pinto sa ilalim ng hagdanan. Kinuha ni Maya ang mga gamit ng walang salita. Maingat niyang ginising si Leah. Ibinulong ang mga salitang hindi marinig ni Rafael. Dinala niya ang kapatid sa banyo. Naiwan si Rafael na mag-isa sa sala. Ang tanging kasama ay ang ugong ng bagyo at ang lumalaking pag-aalala sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang i-rationalize ang lahat. Mga batang tumakas mula sa isang mapang-abusong ama o tiyuhin. Ang gutom na anino ay isang metapora lamang, isang produkto ng takot at lagnat ng isang bata. Ang kanilang katahimikan ay sintomas ng trauma. Oo, iyon lang yon. May lohikal na paliwanag para sa lahat. Ang mundo ay pinapatakbo ng mga batas ng pisika at psikolohiya, hindi ng mga bulong-bulungan mula sa mga liblib na baryo. Kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa kanyang study table. Ang kanyang huling linya ng depensa laban sa pagiging isolated. Walang signal. Ang malakas na ulan at makakapal na ulap ay humaharang sa koneksyon. Sinubukan niya ang kanyang cellphone. No service. Sinubukan niya ang landline. Isang patay na katahimikan lamang ang sumagot. Opisyal na. Sila ay naputol mula sa labas ng mundo. Sila ay nakakulong sa paraisong ito na gawa sa salamin at bakal. Isang matinding pagkadismaya ang gumapang sa kanya. Si Rafael de Leon, ang taong kayang magpatayo ng mga gusali sa isang utos na kayang kausapin ang sinumang tao sa mundo sa isang tawag lang, ay walang magawa. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay walang silbi laban sa lakas ng kalikasan. Bumalik ang magkapatid mula sa banyo. Nakasuot na sila ng mga tuyong damit. Ang t-shirt ay halos maging bestida kay Leah, ngunit hindi na siya nanginginig ng kasing tindi tulad kanina.
Tila bumaba na ng bahagya ang kanyang lagnat. Tahimik silang umupo pabalik sa sofa. Si Maya, tulad ng dati, ay hindi inaalis ang tingin sa mga dambuhalang bintana. Ang kanyang postura ay tensyonado, handa sa anumang sandali. Hindi ninyo kailangang matakot dito, sabi ni Rafael, sinisikap na pagaanin ang kapaligiran. Ligtas kayo rito. Ang bahay na ito ay may state-of-the-art security system. Hindi sumagot si Maya. Ang kanyang atensyon ay nasa labas. Bigla, sa isang malakas na dagundong ng kulog, namatay ang lahat ng ilaw. Isang ganap at lubos na kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang saglit na pagkinang ng kidlat sa labas, na nagpinta ng mga nakakatakot na anino ng mga puno sa mga dingding. Sa loob ng 3 segundo na yon ng katahimikan at dilim, bago pumasok ang backup generator, narinig ni Rafael ang isang tunog. Isang mahinang kaluskos. Isang tunog ng pagkaskas sa isa sa mga malalaking salaming pader sa sala. Parang kuko. Parang tuyong sanga na hinihila ng hangin. Sanga lang yan, sabi niya sa kanyang sarili, habang ang mga emergency light ay dahan-dahang umilaw, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa buong silid. Ang ugong ng generator mula sa basement ay nagsimulang marinig. Isang mekanikal na tibok ng puso para sa naghihingalong bahay. Tumingin siya sa bintana kung saan niya narinig ang tunog. Wala siyang makita, kundi ang kadiliman. Walang sanga ng puno na sapat ang haba para umabot diyan. Halos pabulong na sabi ni Maya. Hindi siya lumingon kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa labas. Tinitingnan niya kung gaano katibay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Rafael. Iritasyon. Takot. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ano bang pinagsasabi mo? Hangin lang yon. Sa halip na makipagtalo, tumayo si Rafael at lumakad patungo sa control panel na nakamount sa dingding. Sa ilang pindot, binuhay niya ang mga monitor ng security camera. 12 screen ang umilaw, nagpapakita ng iba't ibang anggulo sa paligid ng property, sa grainy, black and white na infrared vision. Ang ulan ay parang mga puting guhit. Ang mga puno ay sumasayaw sa hangin. Walang tao, walang kakaiba. Tingnan mo, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng tagumpay. Wala. Walang anuman sa labas kundi ulan. Technology, ito ang nagpapanatili sa ating ligtas, hindi mga pamahiin. Nagsimula siyang maglakad-lakad, nagpapaliwanag tungkol sa mga sensor, sa mga pressure plate, sa bakal na pader na otomatikong bumababa kung may breach. Ito ay isang paraan ng pagpapakalma sa sarili, ng pagbabalik sa kanyang sariling wika, ang wika ng lohika at inhinyeriya. Habang siya ay nagsasalita, ang isa sa mga monitor, ang camera na nakatutok sa gilid ng gubat, ay biglang nag-static. Nawala ang imahe sa loob ng 1 segundo. Napalitan ng kulay abong ingay bago bumalik. Ngunit nang bumalik ito, napansin ni Rafael ang isang bagay na mali. Isang bagay na lubos na mali. Bago mag-glitch ang camera, ang imahe ay puno ng maliliit na puting tuldok, mga insekto, mga gamo-gamo, at iba pang mga nilalang sa gabi na naaakit sa init ng infrared lamp. Ngayon, wala na sila. Lahat sila ay nawala. Ang gubat ay tila huminto sa paghinga. Isang dinatural na katahimikan ang bumalot sa imahe. Bago pa man niya maproseso ang nakita, isang matinis na sigaw ang pumunit sa hangin sa loob ng bahay. Wahahahaha! Si Leah. Gising na siya. Nakaupo ng tuwid sa sofa, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa dambuhalang salaming pader sa kanilang harapan. Nanay, may mga mata siya ni tatay. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa takot. Automatikong napalingon si Rafael sa direksyong itinuturo ng bata. Wala siyang nakita. Ang tanging naroon ay ang sarili niyang refleksyon sa madilim na salamin, kasama ang maputlang interior ng bahay sa likuran niya. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay,
mukhang pagod at balisa sa kanyang sariling tahanan. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, sa isang kisap mata, sa isang pagbabago ng liwanag mula sa kidlat, tila may iba pang nakatayo sa likuran niya. Sa refleksyon lang, isang anino na mas mataas, mas payat, na ang mga proportion ay bahagyang mali. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Mabilis siyang lumingon. Walang sino man sa likuran niya. Tanging ang sofa, ang mga bata, at ang malamig na hangin mula sa aircon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pinagpapawisan siya ng malamig. Imahinasyon, stress, kakulangan sa tulog. Crash, screech, ang tunog ng pagkaskas. Bumalik ito. Ngunit ngayon, hindi na ito mahina. Ngayon, mas malakas. At hindi na ito nanggagaling sa iisang lugar lamang. Nanggagaling ito sa lahat ng dako. Mula sa salamin, sa kanyang harapan. Mula sa mga bintana sa kanyang kanan. Mula sa sliding door, sa kanyang kaliwa. Ang tunog ay gumagalaw, paikot sa bahay, na para bang isang dambuhalang nilalang ang naglalakad sa paligid. Sinusubukan ang bawat pulgada ng salamin. Hinahanap ang isang mahinang punto. Napaatras si Rafael. Ang lahat ng lohika at katwiran ay nawawala na parang usok. Ang primal na takot, ang takot sa dilim, sa hindi kilala, ay bumabalot sa kanya. Hinila ni Maya ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay nakakagulat na malakas para sa isang payat na dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagay na higit pa sa takot. Isang uri ng desperadong pagkaunawa. Hindi iyan makakapasok kung hindi papayagan. Bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit at mabilis. May mga hangganan na hindi nito kayang tawirin nang walang paanyaya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael at sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ngunit pinapasok mo kami. Patuloy niya, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Inimbitahan mo kami. Inimbitahan mo ang aming sumpa sa loob ng iyong tahanan. Bago pa man makasagot si Rafael, sabay-sabay na namatay ang lahat ng 12 monitor ng security system. Bawat isa sa kanila ay naging itim, walang static, walang glitch, isang perpekto, tahimik at ganap na itim na screen. Ang sistema ay patay. Ang kanilang mga mata sa labas ay nawala na. Naiwan sila sa loob ng kanilang salaming hawla, bulag, at nakikinig sa mga kuko ng kadiliman na kumakaskas sa bawat pader. Ang mga wiper blades ng kanyang German SUV ay gumagalaw na parang mga kamay na desperadong iwinawaksi ang isang bangungot. Ngunit ang bangungot, isang signal number 3 na bagyo, ay walang katapusan. Bawat paghawi ay nagbibigay lamang ng isang segundo ng kalinawan sa daan sa bundok bago muling takpan ng agos ng ulan ang windshield. Ang makina ay umuungol ng may kontroladong lakas. Ngunit nararamdaman ni Rafael de Leon ang bawat pagdulas ng mga gulong sa makinis at taksil na aspalto. Ang bawat kurba ay isang pusta laban sa bangin na nag-aabang sa gilid, na natatakpan ng gumugulong na itim na ulap. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa bigat ng tubig na bumubuhos mula sa langit. Sa kanyang rearview mirror, nasisilayan niya ang 2 bata sa likurang upuan. Ang eksena ay isang kakaibang pagtatagpo ng 2 magkaibang mundo. Ang interior ng sasakyan na amoy Italianong katad at mamahaling air freshener ay nabahira na ngayon ng amoy ng basang lupa, ulan, at takot. Ang mas matandang babae, na marahil ay mga 15 taong gulang, ay ginagamit ang kanyang cashmere throw, isang piraso ng damit na binili niya sa isang kapritsyo sa Milan upang maingat na punasan ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid. Si Maya, iyon ang pangalan niya, ayon sa mabilis niyang pagpapakilala. Ang mga galaw nito ay tiyak at walang nasasayang na enerhiya, parang isang inang hayop na nag-aalaga sa kanyang supling. Ang mas bata, si Lia,
ay nanginginig ng walang tigil. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa dashboard. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, bumubulong ng mga salitang napakahina para marinig sa gitna ng ugong ng makina at dagundong ng kulog. Ang init mula sa air conditioning na nakatakda sa komportableng temperatura ay tila hindi tumatagos sa lamig na bumabalot sa bata. Inalis ni Rafael ang kanyang tingin sa salamin at muling itinuon sa daan. Isang halo ng inis at awa ang kumukulo sa kanyang loob. 15 minuto pa lang ang nakalipas nang makita niya sila, isang pares ng basang-basang anino na magkayakap sa ilalim ng nawasak na waiting shed na gawa sa yero. Ang bubong nito ay nakatiklop na parang papel sa lakas ng hangin. Sa una, dumaan lang siya. Hindi niya negosyo, ngunit ang imahe nila, dalawang maliliit na nilalang na malapit ng lamunin ng bagyo, ay tumatak sa kanyang isipan. Isang bagay sa loob niya, isang piraso ng konsensyang matagal na niyang hindi ginagamit, ang nagpilit sa kanya na mag-U-turn 1 kilometro ang layo. Nag-aalangan pa rin siya. Ang pagpapasakay sa mga estranghero, lalo na sa isang liblib na lugar, ay labag sa lahat ng kanyang panuntunan sa buhay. Ngunit ang pag-iwan sa kanila doon ay parang pagpirma sa kanilang death warrant. Kaya narito sila ngayon, 3 kaluluwang magkakasama sa isang metal na kahon, tumatakas sa parehong bagyo, ngunit may magkakaibang dahilan. Saan? Saang baryo kayo galing? Tanong niya. Ang kanyang boses ay medyo paos dahil sa matagal na hindi pagsasalita. Sinubukan niyang gawing magaan ang tono, ngunit lumabas itong pilit at may awtoridad. Delikado ang lumabas sa ganitong panahon. Walang sagot. Narinig niya ang paghigpit ng hawak ni Maya sa kanyang kapatid. Muli siyang sumulyap sa salamin. Nakatingin sa labas ng bintana si Maya sa madilim na kagubatan na dumadaan na parang may hinahanap o iniiwasan. Hindi nito sinalubong ang kanyang tingin. Ang kanyang katahimikan ay isang pader, mas matibay kaysa sa bakal ng sasakyang ito. Ang katahimikang iyon ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw. Si Leah ay nagsimulang umungol, isang mahinang tunog ng paghihirap. Ibinabaling niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ate. Ang kanyang paghinga ay mas mabilis na ngayon. Tiyak na mataas ang lagnat nito. Dumagdag ito sa bigat na nararamdaman ni Rafael. Ngayon, hindi na lang niya sila basta-basta maihahatid sa pinakamalapit na bayan. Kailangan niya silang dalhin sa kanyang bahay. Kailangan nilang magamot. Ang komplikasyon ay lumalaki. Upang basagin ang nakabibinging katahimikan, binuksan niya ang radyo. Sa una, puro static lang ang maririnig. Isang ingay na tila boses mismo ng bagyo. Pagkatapos, isang boses ng isang newscaster ang pumasok. Pumuputol-putol ngunit malinaw. Muli naming pinapaalalahanan ng lahat ng residente sa mga mababang lugar at malapit sa bundok na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa. Ang bagyong amihan ay nagdadala ng pambihirang dami ng ulan. Manatili sa inyong mga tahanan at i-monitor ang mga anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan. Pagguho ng lupa. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang daan na kanilang tinatahak ay kilala sa mga ito. Ang bawat dagundong ng kulog ngayon ay parang tunog ng gumuguhong lupa. Pinahigpit niya ang kanyang pagkakahawak sa manibela. Ang kanyang malaking bahay na gawa sa salamin at bakal. Ang kanyang ligtas na kanlungan na matatagpuan sa tuktok ng bundok ay tila mas malayo kaysa dati. Bigla, sa pagitan ng dalawang malakas na kulog, isang kakaibang katahimikan ang bumalot. Huminto ang dagundong. Ang tanging naririnig na lang ay ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Isang ritmo na parang libu-libong daliring nagdadrumming. At sa gitna ng halos hipnotikong tunog na yon, narinig niya ito. Isang bulong. Napakalambot nito
na kung mas malakas lang ang ulan, ay hindi niya ito maririnig. Ngunit sa sandaling iyon ng relatibong kapayapaan, ang tunog ay tumagos sa hangin, malinaw, at nakakakilabot. Nanggaling ito kay Leah, ang batang may lagnat. Ang kanyang ulo ay nakasandal pa rin sa balikat ni Maya. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Ngunit ang mga salita ay lumabas, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ate. Isang sinaunang dialekto ng Tagalog, puno ng isang takot na hindi pangkaraniwan para sa isang bata. Naramdaman niya tayo, ate. Paparating na ang gutom na anino. Automatikong inapakan ni Rafael ang preno. Ang bigat ng SUV ay nagprotesta. Ang mga gulong ay umiskid sa basang kalsada. At ang sasakyan ay huminto ng pahilig sa gitna ng kawalan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang mga tainga. Hindi niya lubos na naintindihan ang sinabi ng bata. Ang gramatika ay luma, halos makata. Ngunit ang dalawang salita ay tumatak sa kanyang utak na parang nagbabagang bakal. Gutom at anino. Gutom na anino. Ang luhikal niyang isipan ay nagsimulang maghanap ng paliwanag. Guni-guni dahil sa lagnat. Isang linya mula sa isang kwentong bayan na naikwento ng kanilang lola. Isang metapora para sa isang taong humahabol sa kanila. Ngunit ang tono ay hindi galing sa isang simpleng takot. Ito ay isang uri ng kaalaman. Isang malalim at primal na pagkilala sa isang panganib na hindi nakikita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa rearview mirror. Hindi na nakatingin si Leah sa kanya. Muli itong nawalan ng malay. Si Maya ang nakatingin. Nakatitig ito ng diretso sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng salamin. At sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi takot ng isang batang naliligaw. Ito ay isang babala. Malamig. Matigas. Isang babala mula sa isang taong nakakita na sa kadiliman at alam na ngayon na sa pagpapasok sa kanila ay binuksan din ni Rafael ang pinto para dito. Ang bigat ng babala sa mga mata ni Maya ay bumaon sa kamalayan ni Rafael na parang isang malamig na patalim. Sa isang iglap, ang SUV, kasama ang lahat ng teknolohiya at lakas nito, ay naging isang napakaliit na kulungan sa gitna ng isang daigdig na biglang naging dayuhan at mapanganib. Itinaboy niya ang takot, pilit na ibinalik ang lohika sa kanyang isipan. Inilagay niya ang sasakyan sa drive at marahang nagpatuloy sa pag-akyat sa paikot-ikot na daan. Ang bawat galaw niya ngayon ay mas maingat, mas mabigat. Ang huling kilometro patungo sa kanyang bahay ay naramdaman na parang isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Nang sa wakas, ay natanaw niya ang mga ilaw ng kanyang gate. Isang maliit na bahagi ng tensyon sa kanyang katawan ang lumuwag. Ang itim na bakal na gate ay bumukas ng walang tunog. Isang testamento sa German engineering na kanyang pinagkatiwalaan. Ang mahabang driveway na may mga nakatagong ilaw sa magkabilang gilid ay parang isang runway na gumagabay sa kanila patungo sa kaligtasan. At doon, sa dulo nito, nakatayo ang kanyang santuwaryo, isang obra maestra ng modernong arkitektura, isang kahon ng salamin at bakal na tila lumulutang sa gilid ng bundok. Sa isang normal na gabi, ito ay isang simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang kapangyarihan sa kalikasan. Ngayong gabi, ang mga malalawak na dingding na salamin ay parang mga mata ng isang hayop na nakatingin sa nagngangalit na bagyo, hubad at vulnerable. Ang pinto ng garahe ay umangat ng may mahinang ugong at ipinasok ni Rafael ang sasakyan sa malinis at maliwanag na espasyo. Pinatay niya ang makina at ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong at ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Nandito na tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na malayan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Ang malamig na hangin ng garahe ay sumalubong sa kanya. Pinagbuksan niya ng pinto ang magkapatid.
Maingat na bumaba si Maya, akay-akay pa rin si Lia na tila gising na, ngunit nanghihina pa rin. Tumayo sila sa makintab na semento, isang maliit na isla ng basang damit at putik sa gitna ng kalinisan. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanilang mga damit, bumubuo ng maliliit na sanaw sa sahig. Ginabayan sila ni Rafael papasok sa bahay. Sa pagbukas ng pinto mula sa garahe, ang kaibahan ay mas lalong naging matingkad. Ang interior ay maluwag at minimalist. Ang sahig ay gawa sa pinakintab na konkreto. Ang mga muebles ay mababa at may malinis na linya. Ang buong dingding na nakaharap sa lambak ay isang dambuhalang piraso ng salamin mula sa sahig hanggang sa kisame na nagpapakita ng isang nakakatakot na tanawin ng kalangitang pinupunit ng kidlat. Ang bawat kislap ay nagbibigay liwanag sa silid, nagpapakita ng kanilang maliliit na anyo laban sa kadakilaan ng espasyo. "Dito muna kayo," sabi ni Rafael, itinuturo ang isang mahabang leather sofa. "Kukuha ako ng gamot at tuyong damit." Tumangulang si Maya. Ngunit sa halip na maupo, ang una niyang ginawa ay lumapit sa salaming dingding. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad dito na para bang sinusukat ang kapal nito, ang lamig nito. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa magandang tanawin o sa karahasan ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay nag-iiskan sa kadiliman sa ibaba, sa gubat na gumagalaw na parang isang malaking halimaw. Naramdaman ni Rafael ang isang pagkayamot. Itinaboy niya ito. Pumunta siya sa kanyang malaking banyo at naghanap sa medicine cabinet. Nakakita siya ng paracetamol para sa lagnat ni Lia at isang first aid kit. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang walk-in closet at kinuha ang ilang malalaking t-shirt at jogging pants na naiwan ng kanyang dating asawa. Mga damit na matagal nang nakatago, mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Pagbalik niya, ibinigay niya ang mga damit at gamot kay Maya. "May banyo doon," sabi niya. Itinuturo ang isang pinto. "Painumin mo siya ng gamot at magbihis na kayo. Maghahanda ako ng mainit na maiinom." Muli, isang tangulang ang isinagot ni Maya bago akayin ng kanyang kapatid patungo sa banyo. Naiwan si Rafael na mag-isa sa malawak na sala. Ang katahimikan ng bahay ay tila mas malakas ngayon. Ang bawat tunog, ang ugong ng aircon, ang pagpatak ng ulan ay pinalakas. Lumakad siya patungo sa salamin, sa kinatatayuan ni Maya kanina. Tumingin siya sa labas. Anong gutom na anino ang pinagsasabi ng bata? Ang isip niya, na sanay sa mga blueprints at business plans, ay pilit na gumagawa ng isang lohikal na paliwanag. Mga batang tumakas mula sa isang mapang-abusong ama o tiyuhin. Ang gutom na anino ay isang metapora lamang, isang produkto ng takot at lagnat ng isang bata. Ang kanilang katahimikan ay sintomas ng trauma. Oo, iyon lang yon. May lohikal na paliwanag para sa lahat. Ang mundo ay pinapatakbo ng mga batas ng pisika at psikolohiya, hindi ng mga bulong-bulungan mula sa mga liblib na baryo. Kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa kanyang study table. Ang kanyang huling linya ng depensa laban sa pagiging isolated. Walang signal. Ang malakas na ulan at makakapal na ulap ay humaharang sa koneksyon. Sinubukan niya ang kanyang cellphone. No service. Sinubukan niya ang landline. Isang patay na katahimikan lamang ang sumagot. Opisyal na. Sila ay naputol mula sa labas ng mundo. Sila ay nakakulong sa paraisong ito na gawa sa salamin at bakal. Isang matinding pagkadismaya ang gumapang sa kanya. Si Rafael de Leon, ang taong kayang magpatayo ng mga gusali sa isang utos, na kayang kausapin ang sinumang tao sa mundo sa isang tawag lang, ay walang magawa. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay walang silbi laban sa lakas ng kalikasan. Bumalik ang magkapatid mula sa banyo. Nakasuot na sila ng mga tuyong damit. Ang t-shirt ay halos maging bestida kay Lia, ngunit hindi na siya nanginginig ng kasing tindi tulad kanina. Tila bumaba na ng bahagya ang kanyang lagnat. Tahimik silang umupo, pabalik sa sofa.
Si Maya, tulad ng dati, ay hindi inaalis ang tingin sa mga dambuhalang bintana. Ang kanyang postura ay tensyonado, handa sa anumang sandali. Hindi ninyo kailangang matakot dito, sabi ni Rafael. Sinisikap na pagaanin ang kapaligiran. Ligtas kayo rito. Ang bahay na ito ay may state-of-the-art security system. Hindi sumagot si Maya. Ang kanyang atensyon ay nasa labas. Bigla, sa isang malakas na dagundong ng kulog, namatay ang lahat ng ilaw. Isang ganap at lubos na kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang saglit na pagkinang ng kidlat sa labas, na nagpinta ng mga nakakatakot na anino ng mga puno sa mga dingding. Sa loob ng 3 segundo na yon ng katahimikan at dilim, bago pumasok ang backup generator, narinig ni Rafael ang isang tunog, isang mahinang kaluskos, isang tunog ng pagkaskas sa isa sa mga malalaking salaming pader sa sala. Parang kuko, parang tuyong sanga na hinihila ng hangin. Sanga lang yan, sabi niya sa kanyang sarili habang ang mga emergency light ay dahan-dahang umilaw, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa buong silid. Ang ugong ng generator mula sa basement ay nagsimulang marinig, isang mekanikal na tibok ng puso para sa naghihingalong bahay. Tumingin siya sa bintana kung saan niya narinig ang tunog. Wala siyang makita, kundi ang kadiliman. Walang sanga ng puno na sapat ang haba para umabot diyan. Halos pabulong na sabi ni Maya. Hindi siya lumingon kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa labas. Tinitingnan niya kung gaano katibay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Rafael. Iritasyon, takot. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ano bang pinagsasabi mo? Hangin lang yon. Sa halip na makipagtalo, tumayo si Rafael at lumakad patungo sa control panel na nakamount sa dingding. Sa ilang pindot, binuhay niya ang mga monitor ng security camera. 12 screen ang umilaw, nagpapakita ng iba't ibang anggulo sa paligid ng property, sa grainy, black and white, na infrared vision. Ang ulan ay parang mga puting guhit. Ang mga puno ay sumasayaw sa hangin. Walang tao, walang kakaiba. Tingnan mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng tagumpay. Wala. Walang anuman sa labas kundi ulan. Technology. Ito ang nagpapanatili sa ating ligtas, hindi mga pamahiin. Nagsimula siyang maglakad-lakad, nagpapaliwanag tungkol sa mga sensor, sa mga pressure plate, sa bakal na pader na automatikong bumababa kung may breach. Ito ay isang paraan ng pagpapakalma sa sarili, ng pagbabalik sa kanyang sariling wika, ang wika ng lohika at inhinyeriya. Habang siya ay nagsasalita, ang isa sa mga monitor, ang kamera na nakatutok sa gilid ng gubat, ay biglang nag-static. Nawala ang imahe sa loob ng 1 segundo, napalitan ng kulay abong ingay bago bumalik. Ngunit nang bumalik ito, napansin ni Rafael ang isang bagay na mali. Isang bagay na lubos na mali. Bago mag-glitch ang kamera, ang imahe ay puno ng maliliit na puting tuldok, mga insekto, mga gamo-gamo, at iba pang mga nilalang sa gabi na naaakit sa init ng infrared lamp. Ngayon, wala na sila. Lahat sila ay nawala. Ang gubat ay tila huminto sa paghinga. Isang di-natural na katahimikan ang bumalot sa imahe. Bago pa man niya maproseso ang nakita, isang matinis na sigaw ang pumunit sa hangin sa loob ng bahay. Waa! Si Leah. Gising na siya, nakaupo ng tuwid sa sofa, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa dambuhalang salaming pader sa kanilang harapan. Nanay! May mga mata siya ni tatay. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa takot. Automatikong napalingon si Rafael sa direksyong itinuturo ng bata. Wala siyang nakita. Ang tanging naroon ay ang sarili niyang refleksyon sa madilim na salamin, kasama ang maputlang interior ng bahay sa likuran niya. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, mukhang pagod at balisa sa kanyang sariling tahanan.
Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon sa isang kisap mata, sa isang pagbabago ng liwanag mula sa kidlat, tila may iba pang nakatayo sa likuran niya. Sa refleksyon lang. Isang anino na mas mataas, mas payat, na ang mga proportion ay bahagyang mali. Isang bagay na hindi dapat naroroon, mabilis siyang lumingon. Wala. Walang sino man sa likuran niya. Tanging ang sofa, ang mga bata, at ang malamig na hangin mula sa aircon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pinagpapawisan siya ng malamig. Imahinasyon, stress, kakulangan sa tulog. Crash, screech, ang tunog ng pagkaskas. Bumalik ito. Ngunit ngayon, hindi na ito mahina. Ngayon, mas malakas. At hindi na ito nanggagaling sa iisang lugar lamang. Nanggagaling ito sa lahat ng dako. Mula sa salamin sa kanyang harapan, mula sa mga bintana sa kanyang kanan, mula sa sliding door sa kanyang kaliwa. Ang tunog ay gumagalaw, paikot sa bahay, na para bang isang dambuhalang nilalang ang naglalakad sa paligid. Sinusubukan ang bawat pulgada ng salamin. Hinahanap ang isang mahinang punto. Napaatras si Rafael, ang lahat ng lohika at katwiran ay nawawala na parang usok. Ang primal na takot, ang takot sa dilim, sa hindi kilala, ay bumabalot sa kanya. Hinila ni Maya ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay nakakagulat na malakas para sa isang payat na dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagay na higit pa sa takot. Isang uri ng desperadong pagkaunawa. Hindi iyan makakapasok kung hindi papayagan. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at mabilis. May mga hangganan na hindi nito kayang tawirin nang walang paanyaya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael at sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ngunit pinapasok mo kami. Patuloy niya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Inimbitahan mo kami. Inimbitahan mo ang aming sumpa sa loob ng iyong tahanan. Bago pa man makasagot si Rafael, sabay-sabay na namatay ang lahat ng 12 monitor ng security system. Bawat isa sa kanila ay naging itim. Walang static, walang glitch. Isang perpekto, tahimik at ganap na itim na screen. Ang sistema ay patay. Ang kanilang mga mata sa labas ay nawala na. Naiwan sila sa loob ng kanilang salaming hawla, bulag, at nakikinig sa mga kuko ng kadiliman na kumakaskas sa bawat pader. Ang sumpa. Ang salita ay gumuhit ng isang malamig na linya sa isipan ni Rafael. Isang salitang hindi nabibilang sa kanyang mundo ng mga numero, bakal at kontrata. Ngunit ang itim na screen ng kanyang mga security monitor at ang walang tigil na pagkaskas sa mga salamin sa paligid niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong mas matanda at mas madilim kaysa sa anumang teknolohiya na kaya niyang bilhin. Kree-ik. Isang bagong tunog ang sumali sa nakakabinging koro ng bagyo at pagkaskas. Hindi ito isang gasgas. Ito ay isang tunog ng pagbibigay. Isang tunog ng pagkapagod ng material. Ang lahat ng kanilang mga mata ay napabaling sa pinakamalaking pader na salamin. Ang obra maestra ng bahay na nagbibigay ng walang harang na tanawin ng lambak. Mula sa mismong gitna ng napakalaking piraso ng tempered glass, isang manipis na linya ang lumitaw. Kumikinang na parang pilak sa bawat pagtama ng kidlat. Hindi ito resulta ng isang direktang tama. Nagsimula ito mula sa loob ng salamin mismo, na para bang isang hindi nakikitang kamay ang dahan-dahang diniinan ito mula sa labas. Imposible, bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang salamin na iyon ay dinisenyo upang makayanan ang lakas ng isang bagyo, ang bigat ng niyebe, kahit na ang pagtama ng isang malaking ibon, ngunit ang bitak ay hindi tumigil. Mula sa iisang linyang iyon, nagsimula itong magsangay, gumagapang palabas na parang mga ugat ng isang itim na puno o isang sapot ng gagamba na kumakalat sa bilis na nakikita ng mata. Bawat sangay ay may kasamang mahinang, matinis na tunog na parang isang hiyaw na pinipigilan.
Ang lahat ng lohika sa utak ni Rafael ay gumuho. Ang mga batas ng pisika na kanyang pinanghahawakan ay nabaluktot at nabalik kasama ng salamin sa kanyang harapan. Ang takot na kanina pa niya sinusubukang itaboy ay tuluyan ng bumaha sa kanyang sistema. Isang nagyayelong agos na nagpalunod sa kanyang pag-aalinlangan. Ang bahay na ito ay hindi isang kuta. Ito ay isang bitag na gawa sa salamin at sila ay nasa loob. Napalingon siya sa dalawang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Sila ang nakakaalam. Sila ang nagdala ng kadilimang ito. Ngunit sila rin ang tanging pag-asa niya. Anong gagawin natin? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging basag at halos hindi makilala. Isang tunog ng isang taong tuluyan nang nawala ng kontrol. Hindi nagulat si Maya sa kanyang pagsabog. Tila inaasahan niya ito. Hinila niya si Lia na umiiyak na ngayon sa takot sa likuran niya na parang isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may layunin. Isinuot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng basang-basa pa ring pantalon na ipinahiram ni Rafael at inilabas ang isang maliit na bagay. Sa gitna ng minimalis na karangyaan ng sala, ang bagay na yon ay tila dayuhan at sinauna. Ito ay isang maliit na anting-anting, hinabi mula sa pinatuyong damo at maliliit na buto ng prutas. Nakasabit sa gitna nito ang isang maliit, naninilaw na ngipin ng isang hindi matukoy na hayop. Ito ay mukhang marupok, isang bagay na maaaring mabasag sa isang maling hawak, ngunit sa paraan ng pagkakahawak ni Maya dito, tila ito ang pinakamatibay na bagay sa buong mundo. Ito ang gusto niya, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, tumatagos sa ugong ng paparating na pagkawasak. Ipinamana ito ng aming mga ninuno. Pinoprotektahan nito ang aming baryo. Ngunit umaakit din ito sa mga nagnanais na kunin ang kapangyarihan nito. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa naguguluhang isipan ni Rafael. Ang takot sa mga mata ng mga bata, ang kanilang pagtakas sa gitna ng bagyo, ang mahiwagang bulong, ang gutom na anino. Patuloy ni Maya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa gumagapang na mga bitak sa salamin. Isang aswang, isang mangkukulam. Matagal na niyang ginugulo ang aming nayon. Sinusubukang kunin ito. Namatay ang aming ama sa pagtatangkang labanan siya. Ang kanyang boses ay hindi nanginig nang banggitin niya ang kanyang ama. Ito ay isang simpleng pahayag ng isang malagim na katotohanan. Kaya't sinabi ni Lian na may mga mata siya ni tatay dahil kaya niyang mag-anyong tulad ng mga mahal natin sa buhay para linlangin tayo. Kraas! Ang tunog ay hindi isang pagsabog, kundi isang pagguho. Ang napakalaking pader ng salamin ay sumuko. Hindi ito sumabog palabas o paloob. Ito ay simpleng gumuho sa sarili nito, na para bang ang bawat molekula ay nawala ng integridad at bumagsak sa sahig bilang isang bundok ng libu-libong kumikinang na piraso. Isang malakas na hangin at ulan ang humampas paloob. Nagkalat ng mga papel mula sa mesa ni Rafael at nagpabagsak ng isang mamahaling florera. Ang kurtina ay marahas na iwinagayway, ngunit walang pumasok. Ang bukana ay isang itim na butas na nagpapakita ng nagngangalit na bagyo, ngunit walang anuman, walang hugis o nilalang ang tumawid sa hangganan ng mga nabasag na salamin. At pagkatapos, na para bang pinutol ng isang higanteng gunting, ang lahat ng ilaw ay namatay, maging ang mga emergency light, maging ang mahinang glow mula sa control panel. Ang backup generator ay namatay na may kasamang tunog ng pag-ubo. Isang ganap, sukdulan, at nakakabinging kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang saglit na kislap ng kidlat. Ngunit ngayon, wala na itong pinapakita, kundi ang gulo sa loob ng bahay. Ang dilim sa pagitan ng bawat kislap ay mas mabigat, mas makapal. At sa gitna ng kadilimang iyon, narinig ito ni Rafael,
isang bulong. Hindi ito mula sa labas. Ito ay nasa tabi mismo ng kanyang tainga. Malambing, pamilyar, at puno ng pananabik. Ito ang boses ng kanyang dating asawa, si Ana. "Rafi, mahal, papasukin mo ako." Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ana, ang boses na minsan ay kanyang minahal, ang boses na kanyang kinamuhian sa huli, ang boses na hindi na niya dapat marinig muli. Ang luhika ay nagsasabi sa kanya na ito ay isang ilusyon, isang gawa ng nilalang sa labas. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang nag-iisang puso, ay tumugon. Isang alon ng pangungulila at pagsisisi ang bumalot sa kanya. "Alam kong malamig dyan, Rafi. Buksan mo na ang pinto. Patawarin mo na ako." Nagsimula siyang humakbang, isang hindi sinasadyang galaw, patungo sa pinakamalapit na pinto. Ang kanyang isip ay nababalot sa isang ulap ng mga alaala. "Huwag kang makinig!" Isang matinis na sigaw ang pumunit sa ilusyon. "Si Maya, gumamit ka ng apoy." Apoy. Ang salita ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakalimutang silid sa kanyang isipan. Apoy. Ang pinakaunang teknolohiya ng tao. Ang kanyang kamay ay automatikong napunta sa kanyang bulsa, sa isang pamilyar na metal na hugis. Ang kanyang Zippo lighter. Isang regalo mula sa kanyang sariling ama. Isang bagay na lagi niyang daladala kahit na matagal na siyang tumigil sa paninigarilyo. Ang kanyang hinlalaki na nanginginig ay nahanap ang maliit na gulong. Isang kislap. Dalawa. Sa ikatlong subok, isang maliit na apoy ang sumibol sa kadiliman. Ito ay isang maliit na liwanag, hindi mas malaki kaysa sa kanyang hinlalaki. Ngunit sa ganap na kadiliman, ito ay parang isang araw. Agad nitong itinulak ang dilim pabalik ng ilang talampakan. At sa kumikislap na liwanag ng apoy, nakita nila ito. Sa may bukana ng nabasag na salamin, sa hangganan mismo ng loob at labas, isang hugis ang mabilis na umatras. Hindi ito malinaw. Ito ay isang baluktot na anino, mas mataas kaysa sa isang tao, na may mga braso na masyadong mahaba. At ang mga proporsyon nito ay nagbabago na parang usok. Nang tumama ang liwanag ng apoy dito, tila ito ay nasunog, umuurong na may kasamang isang tunog na hindi hiyaw o ungol, kundi isang mahinang pagsitsit, tulad ng tubig na tumatama sa mainit na bakal. Takot ito sa apoy. Ang realisasyong iyon ay nagbigay kay Rafael ng isang patak ng lakas ng loob. "Dito!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Sa may apuyan." Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa bawat sulok ng bahay. Hinawakan niya ang kamay ni Maya na siya namang humawak kay Leah at ginabayan niya sila sa gitna ng kadiliman patungo sa malaking stone fireplace sa kabilang dulo ng sala. Ang apoy mula sa Zippo, ang kanilang tanging gabay. Ang apuyan ay hindi pa nagagamit sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay tuyo. Mabilis na kumilos si Rafael. Ang adrenaline ay nagbibigay sa kanya ng kalinawan. Kinuha niya ang mga panggatong na nakadisplay sa tabi nito. Inayos ang mga ito sa isang tumpok at ginamit ang ilang lumang dyaryo mula sa isang magazine rack bilang panimula. Sa tulong ng Zippo, sinindihan niya ang papel. Sa una, ang apoy ay maliit at nag-aalangan, ngunit pagkatapos ay kumapit ito sa tuyong kahoy. Ang mga anino ay sumayaw ng marahas sa mga dingding. Bago sila umatras, itinaboy ng lumalaking liwanag. Ang isang maliit na bilog ng init at liwanag ay nabuo sa paligid nila. Isang santuwaryo sa gitna ng kinubkob na bahay. Umupo silang tatlo sa sahig, likod sa malamig na bato at harapan sa nagbibigay buhay na apoy. Sila ay nasa loob ng bilog ng liwanag, ngunit sa labas nito, sa mga anino, ang bangungot ay nagpatuloy. Ang mga tunog ng pagkaskas ay bumalik, mas galit, mas desperado. May mga mahihinang ungol, mga tunog ng pagkayamot na nagmumula sa kadiliman, sa likod ng mga sofa, sa mga pasilyo. At ang mga bulong. Hindi na ito ang boses ni Ana. Ngayon, iba't ibang boses na ang naririnig nila.
sumasayaw sa hangganan ng pandinig. Ang boses ng ama ni Rafael na nagtatanong kung bakit hindi niya ito dinalaw sa ospital bago ito mamatay. Ang boses ng isang business partner na kanyang niloko, nangangako ng kapatawaran. Ang boses ng isang guro mula sa pagkabata na nagsasabing siya ay isang kabiguan. Ang bawat bulong ay isang lason, dinisenyo upang sirain ang kanilang kalooban, upang akitin silang lumabas sa kaligtasan ng apoy. Hindi nila ito pinansin. Nakatingin lang sila sa apoy, ang kanilang mga mukha ay pinapula ng liwanag nito. Ang kanilang mga anino ay mahahaba at nanginginig sa likuran nila. Ganoon sila nanatili sa loob ng maraming oras, isang bilyonaryo at 2 batang taga-baryo na magkakasamang nakakapit sa pinakasimpleng uri ng kaligtasan habang ang isang sinaunang kasamaan ay naglalakad sa paligid ng kanilang maliit na isla ng liwanag. Dahan-dahan, sa paglipas ng gabi, ang bagyo sa labas ay nagsimulang humina. Ang malakas na buhos ng ulan ay naging ambon. Ang mga kulog ay lumayo. At kasabay ng paghina ng bagyo, ang mga tunog sa loob ng bahay ay nagsimula ring magbago. Ang galit na pagkaskas ay naging panakanakang kaluskos. Ang mga ungol ay naging mahinang daing. Ang mga bulong ay naging halos hindi marinig na hinaing. Hanggang sa wakas, dumating ang katahimikan. Ang unang sinag ng liwanag ng araw ay dumaan sa nabasag na bintana, isang maputlang kulay abo na guhit na humiwa sa natitirang kadiliman. Ang apoy sa apuyan ay nag-aalab na lamang, isang tumpok ng mga nagbabagang uling. Ang gabi ay tapos na. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mga buto ay nananakit dahil sa pagkakaupo sa sahig. Lumakad siya patungo sa nabasag na bintana at tumingin sa labas. Ang gubat ay wasak-wasak, puno ng mga nabaling sanga at mga dahon na nagkalat. Ngunit walang bakas, walang mga yapak, walang anumang tanda na isang nilalang ang umikot sa bahay ng buong gabi, na para bang ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang bundok ng nabasag na salamin sa kanyang paanan at ang amoy ng usok sa hangin ay nagsasabi ng katotohanan. Lumapit si Maya sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit determinado. "Salamat po," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Ngunit kailangan na naming umalis, hanggat dala namin ito." Idinagdag niya. Hinahawakan ng bulsa kung saan nakatago ang anting-anting. "Hindi ito titigil sa pangangaso. Hindi na namin kayo maaaring ilagay sa panganib." "Hindi," mabilis na sagot ni Rafael. "Saan kayo pupunta?" Delikado sa labas. Ang bahagi niya na sanay mag-utos ay gustong ikulong sila para sa kanilang sariling kaligtasan. Ngunit ngumiti lang si Maya ng isang malungkot na ngiti. "Mas delikado po para sa inyo kung mananatili kami." Bago pa man makaprotesta si Rafael, yumuko ang 2 magkapatid bilang paggalang. Isang kilos na tila galing sa ibang panahon. Pagkatapos, mabilis at tahimik silang lumakad patungo sa nabasag na bintana at lumabas. Tinahak ang landas patungo sa nasirang gubat. Sa loob ng ilang segundo, nawala na sila sa gitna ng mga puno. Naiwan si Rafael na mag-isa sa gitna ng pagkawasak ng kanyang perpektong tahanan. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa malamig na metal ng kanyang Zippo lighter. Ang kanyang mundo ng lohika, ng kaayusan, ng mga bagay na kayang ipaliwanag ay tuluyan ng nabasag. Tumingin siya sa kanyang kamay at napansin niyang nanginginig pa rin ito. Tapos na ang bagyo sa labas, alam niya iyon. Ngunit alam din niya, sa isang nakakakilabot na katiyakan na bumabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang kanyang sariling bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang gutom na anino ay nasa labas pa rin, at ngayon, alam na nito ang kanyang pangalan.